Yo, what's up? This is Lian and today meron tayong isang item na i-review at i-unbox. Itong technology na to is not so new and not so old. Kung nakikita ninyo, ito yung Xiaomi Power Bank. So ang tanong ko muna bago natin i-unbox yan is, sa panahon ngayon, kailangan pa ba natin ng power bank? As we all know, yung technology natin ngayon sa mga smartphone is sobrang gaganda. Nandiyan yung mga matataas na mga chipset na merong magandang performance. At the same time, less yung consumption ng power sa energy ng inyong mga smartphone. And yung mga smartphone ngayon is may mga matataas na capacity ng battery. So again, ang tanong ko is, kailangan pa ba natin ng power bank sa panahon ngayon? Hopefully sa video to is masagot natin yung tanong na yan. So yeah, let's start with the unboxing. Simulan muna natin sa itsura ng box. Ito yung kanyang harapan. Sa upper right, andyan yung Xiaomi logo. Sa gitna naman is yung itsura ng power bank na nakalagay yung wireless sa gitna. Sa baba naman, nandiyan yung kanyang features like yung 10,000 mAh battery capacity. Other features niya like USB Type-C, Qi for wireless, and 10 watts maximum. I think sa output niya yan, paki-correct na lang ako. Sa taas, plain lang naman. Sa baba, plain lang din. Sa gilid, yun, merong logo ng Mi, and sa other side, meron din logo sa baba. Sa likod naman, meron dyang sticker ng authenticity sa upper right. Other features niya, paki-pause na lang yung video para mas ma-check niyo yung details. Okay, so yun. Very plain and simple lang naman yung box nitong power bank na to. And with that one said, let's check kung ano yung itsura ng power bank at yung contents niya sa loob. So, dito meron siyang slot and dito nakalagay yung ating power bank. Yun, line natin yung buong box. Oops. Okay. So, ito yung power bank. Yun. Mamaya na yan. Sa gilid muna natin ilagay. Ano pa bang meron? Ayun. Meron siyang manual or user manual. Ayan siya. Okay. At meron siyang kasama na USB Type-C and Type-A. Yung standard lang naman na USB. What else? Ayun. So, yun lang naman ang content nung kanyang box. And now, let's check yung mismong power bank. Okay, simulan natin yung pag-unwrap nitong power bank na to. Tignan natin yung tsura niya. Ayun, ang ganda ng kulay. Wow! Yung kanyang kulay is, again, in my perspective, para siyang gray na nagbo-bluish. Tapos, ang smooth lang din. Para siyang mayroong texture na parang smooth feeling. Meron siyang Mi logo sa baba. Tapos itong mga corner niya, medyo sharp. Although, para siyang naka-chamfered or parang meron siyang angle. Parang di masyado matulis. Yun, kita sa camera. Pero ang sarap niyang hawakan. For the weight, hindi naman siya napakabigat. Sakto lang. Para ka lang may hawak na smartphone or dalawang phone siguro. Yung kapal niya, sakto lang din. Saan na bang itsura nito sa taas? Sa taas, meron pa siyang seal dito. Buksan natin. Uy. Ayun. Nice. Okay. So, ano bang nandito sa taas niya? Meron siyang USB Type-A, USB Type-C, yung kanyang light indicator, siguro nakalagay dyan kung ilang charge pa or ilang power pa yung available sa kanya. And not sure kung ano to, power button siguro to. Sa gilid niya, plain lang naman. Sa baba niya, ayun, dito nakalagay yung mga features niya like yung kanyang power capacity. Other side, plain lang din naman. And sa likod, plain lang din. Again, ang sarap niyang hawakan, ang sarap ng feel niya eh. Para kami hawak na premium na, let's say, smartphone. Kasi hindi siya fingerprint magnet, textured kasi siya, pero smooth siya eh. Ganun yung dating niya. Bakal ba to? Not sure kung bakal, pero initial reaction ko, tinatap ko para siyang plastic, pero meron siyang premium feel. Yan, meron siyang premium feel talaga. At sa front naman, since ito yung part na merong wireless feature, pag ihawakan mo to is meron siyang parang rubber texture. Hindi siya madulas. Kumpara natin yung kanyang thickness sa isang smartphone. Ayan yung kapal niya. O, sa gilid, sa taas.
sa likod. So halos kasi laki lang niya yung smartphone. And makapal siya, syempre yung kanyang battery capacity is 10,000 milliamperes. So ayan yung kanyang thickness. So ayan, initial reaction ko sa kanyang itsura is very premium yung dating niya. Slick yung design, smooth, and yeah, ang ganda ng kanyang itsura. May mga available colors to na ito, gray ba to or black and white. So, nasa inyo na lang kung ano yung pipiliin niyo. Ilalagay ko na sa description below yung link kung saan nyo ito mabibili. So, yeah, check natin kung ano yung kanyang features. Para sa kanyang features, meron siyang 10,000 mAh battery capacity, USB Type-A, Type-C, andyan din yung ating power indicator at power button, at sa kanyang harapan naman ang kanyang wireless charging pad. Okay, check naman natin kung merong charge or meron naman itong ating power bank. Press ko lang itong power button sa taas and there you go. Yun. Meron siyang laman. Explain ko lang muna sa inyo itong LED lights niya. So since apat yung LED lights niya dyan, meron siyang mga indicators. So for example, 100% fully charged yung inyong power bank. Yung 4 LED lights na yan is naka-on. So 4 LED lights, meron siyang probably 75 to 100% capacity. Kapag 3 lights, 75 to 50%. Pagka 2 lights na lang, 50 to 25%. And then, syempre, pag last light na lang or isa na lang ilaw na nakalagay dyan, 25 to 0%. So, yun yung kanyang indicator. Same din naman kapag nag-charge siya, let's say, low bat na siya at kinarge ninyo, ganun lang din. So, 0 to 25 pag isa yung ilaw, pag dalawa, 25 to 50. So, pag tatlong ilaw is 50 to 75. And then, pag apat na ilaw, 75 to 100. Yun ang kanyang indicator. Ngayon, ito yung mga input-output niya. So, for example, i-charge nyo siya. Dito lang siya sa merong input na logo. So, gagamitan nyo ng USB Type-C and charging na siya. Okay, this time check naman natin yung kanyang charging capabilities. So, again, meron siyang 10,000 milliamperes capacity. So, kayang-kaya niyang i-charge yung inyong mga tablet, smartphone, other device, mga headphone man yan o whatever, kayang-kaya niyan. And again, kung merong wireless feature yung inyong mga device, patong nyo lang yan dito sa ating wireless pad, mag-charge pa rin yan. So yeah, let's check kung paano siya mag-charge. Gamit yung ating cable na kasama. Ito. Or kung meron man kayo ng mga, kasi may mga cable na parehas Type-C yung dulo niya, support pa rin niya yan. So in our case, ito, Type-A. I-plug in nyo lang siya dun sa kanyang port. Yan. And connect natin sa smartphone. There you go. At ang kagandahan dito is kaya niyang i-support yung mga quick charge ng mga smartphones. Ayan, kung nakikita ninyo, quick charge. So, panis na panis sa kanya yan. Kaya niyang i-charge yung inyong mga smartphone ng mabilis. Okay, this time check naman natin yung kanyang wireless feature. Ito, nag-switch muna ako ng phone kasi ito lang yung phone na available ko ngayon na mayroong wireless capabilities. Basta make sure lang na yung Qi na kanyang spot is naka-connect or naka-align dun sa ating Qi pad dun sa ating mga smartphone and mag-charge yan straight away. So let's check. Ito, tatapat ko lang siya ng maayos. And there you go. Yun, kitang-kita naman. Nag-charge yung ating smartphone. Ulitin ko ulit. Okay, then go. Lagay ko ulit siya. Bam! There you go. For me, very useful yung wireless capability ng powerbank na yan. So for example, dala mo yung powerbank mo pero wala ka nalang cable and yung smartphone mo naman is merong wireless feature pagdating sa pag-charge, magagamit at magagamit mo pa rin yan. Again, yun nga lang, make sure na yung inyong mga smartphone is merong wireless capability pagdating sa charging para magamit yung feature na yan. Nonetheless, again, useful yan for me and I guess sa ibang may mga ganyan smartphone is makaka-relate kayo. So, goods na good yan para sa atin. Charging time naman itong ating power bank, kung yung mga charger ninyo is merong mga quick charge pa rin, siguro mas less yung kanyang charging time. Give it probably mga 3 to 5 hours siguro na charging time para ma-fully charge yung 10,000 milliamperes na kanyang battery sa loob. Para naman sa charging time niya ng mga devices natin,
it may vary pa rin. Kasi syempre, power bank yan. So, what if ginagamit mo yung cellphone mo habang na-charge dito? So, hindi ko talaga sure. And since quick review lang naman din ito, hindi ko pa talaga siya na-try kung gaano katagal yung mag-charge ng device. Let's say from 0 to 100. Hindi ko pa na-try yan. So, nasa inyo na yun. Check nyo na lang kung gaano katagal. Pero I think mabilis naman siya mag-charge since meron siyang quick charge capability. Wireless naman, I think wala siyang quick charge pagdating sa wireless capabilities niya. For me, yung talagang functionality lang na pwede mong ilagay yung cellphone mo dyan sa ibabaw para mag-charge yung phone. Goods na for me. Pag kailangan ko ng mas mabilis sa charge, siguro ipa-plug ko na lang yung smartphone ko sa cable. Anyway, lagi naman ako may dalang cable anytime, anywhere para pa-charge ko yung phone ko. So, babalik tayo ngayon sa tanong ko nung una na kung sa panahon ngayon is, kailangan pa ba natin ng power bank? Ang sagot ko dyan is, oo. Okay, for me, kailangan na kailangan yan. So, in my scenario kasi, kapag lumalabas kami ng family ko, yung smartphone ko yung merong data and yung mga anak ko at yung asawa ko is may mga smartphone din na kasama. So, ang gagawin natin is i-hotspot ko yung smartphone ko at lahat sila dun ay nakakonect. So, syempre, as we all know naman, kapag yung mga, let's say ito, yung smartphone natin is ginagamit natin for, let's say, internet at may mga nakakonekta sa'yo na other devices for hotspot, mabilis na mabilis magde-drain yung inyong mga smartphone. Kaya for me, very important na meron akong power bank. Another scenario, for example, nasa malayo ko yung lugar na walang mga, let's say, power, very good pa rin na meron kayong dalang power bank. Kasi dati talagang nauso yung trend na lahat, kahit sino may power bank. Yung mga power bank, merong maliliit, merong malalaki, and lahat naman tayo doon is nakita natin yung advantage ng power bank. So yun yung mga scenario ko na i-experience ko talaga, and I think everyone can relate naman pagdating doon sa mga sinabi ko ng mga scenario. So yeah, kaya for me again, very useful pa rin ang power bank. So that's it. So again, maraming salamat sa mga nanood, and kung meron kayong mga comment or any suggestion, anything na pwede yung or masasabi ninyo pagdating sa power bank, leave niyo sa comment section, share, like the video, subscribe kayo, and that's it. As always, stay chill.